Doon na pala yung ano nito. Ikaw ba na? Yan. Kayo po. Kayo. Sige na. Wala dapat lalaki dito. Next. Hindi na. Kaya namin to. Talaga to, pupunin natin? Hindi, basta nakakapagbigay. Sila na magpupunin po ako. Sila na po gagawa niyan later. Ang lahat po ay nangyayaan na pagkatapos po ng tayo po masusunod na po sa Marble Terrace para po sa pagkakasama. The Lord, of course, Executive Vice President, Provincial Women's Coordinating Council. Ma'am Wenda, yan ang inyong mga leaders. Mrs. Ermita Castillo, Secretary. Mrs. Teresita Manalo, Treasurer. Ayan mo ang mga may bahay na ating buhay nagalang na mayors. Tama ba? Palaman. At dito rin si Mrs. Noraline Briones, ang ating auditor. Honorable City Councilor Bongbong Hernandez, palakpakan natin, siya ang PRO po. Kasama rin po natin ang Board of Directors of Provincial Women's Coordinating Council. Mrs. Bernadette Sabili, ang may bahay po ng ating Mayor ng Lipa City. Mrs. Bernadette Sabili. Ating Vice Mayor, Lucy Cuevas of Cuenca, Batangas. Ayun, ba't ka naman nandiyan? Okay ka lang. Okay. Ang ating Mayora, Joan Amo of Laurel. Ayun na, nakahabol. Ang Municipal Administrator of Agoncillo, Ana Queen Martinez. Nandiyan ba? Ayun. Martinez. Okay. At dito rin po ang ating General Mayor Helen Sandoval of San Nicolas. Mayor Rosa Barcelona of Nasugbu. At sa lahat po ng ating mga bisita, forgive me kung ako'y may nakalimutan po. But again, the most important thing is to each and every one sa lahat ng ating kababaihan. At syempre, ang nagsalita rin po kanina sa atin dito, ang aming pong liaison officer, si former
Board Member Lianda Bolivia. Ayan. Kasama rin po natin, hindi ko po alam bakit nandito. Sabi mo, kasi nandiyan mo kayo sa likod. Kaya lang, kailangan natin igalang mga board member po yan. Tama ba? Palakpakan po natin. Board Member si Kaloy Bolivia. Sabi po ni Kaloy sa akin nung nagsasalita kayo ng may bahay dito kanina lumapit. Alam niyo ba kung anong binulong? Sabi niya, Go, hindi mo ba napansin si Lianda? Ang saya-saya, ano? Para sabi ko, bakit ano na namang ginawa mo? Parang blooming si Lianda. Hindi mo kayo talaga, buhay lang nasa utak niyo eh. At syempre, isa pa rin ginagalan, tignan niyo naman mga puging. Tama. Ito po ay ginagalan natin board member, of course, sa ating 3rd district. Palakpakan po natin, Bukal Fred Corona. Okay? Kasama rin po natin. Hello? Mukhang bumasaya. Hello? Ano sabi mo mga Teloy? Ayaw batiin ng mga babae. Ang babae dahil mawala ng mikropono, magsasalita at magsasalita yan. Walang babae gumigiba. Ewan ko sa inyo. But anyway, kasama rin po natin si Bokal Wade Zambrano ng 4th District. Kasama rin po natin ang kababaihan din po, Bokal Mabel Bertuccio ng ating 4th District. Bokal Mabel. Kasama rin po natin ang babae rin po, ang bukal po ng 3rd District, Debs Bata. Ate Debs, nasaan na rin yung mga asawa? Ayun, tama lang, sa likod mo na sila. Garuti! Garuti! Talaga nasa likod sila. But anyway, hindi ko napapakabaan. Kanina sinabi po nila rin totoo, habang nagsasalita si Lianda at ating kumailagala na leaders ngayon ng ating Women's Council, tinitignan ko po lahat ng mukha ng ating kababaihan. Bawat isa, tinitignan ko po yung ekspresyon. Ito bang ating mga kababaihan, ito'y masaya. Ito bang ating mga kababaihan, ito kahit pa paano'y may contentment na sa buhay. Kasi katulad niyo ako, babae rin po ako. Tama ba? Marami tayong bagay na meron tayo, wala sila. Tama ba? Meron mga kayang gawin ng ating mga kalalakihan na kaya rin gawin ng kababaihan. Pero merong kayang gawin ng kababaihan na hindi nila kayang gawin. Kaya ba nila magbuntis? Tama ba? Ang gusto ko lang magdili, pasensya na kayo ho, respeto naman. Hindi ko itinuturo, ipinabasa ko lang. Hapag po, ating 2 araw muna eh. Meron ba araw ng kalalakihan? Ako hinihintay yung araw. Ikaw ang sila sa atin. Di ba rin na, okay lang. O minsan-minsan, pakita natin tayo ng alas. Take with due respect. Katulad na lang ng panganak. Tama po ba? Akala niyo may madali maging isang ina. Tama po. Magdala lamang tayo ng 9 buwan ng isang tao sa loob ng ating tiyan. Naiiba ang sistema ng ating mga organs. Akala niyo may madali yun. Yun ay isang paghihirap ng isang babae. Pero yun ay kasama po ang pagmimilagro na sa atin ibinigay ng Panginoon Diyos para makapagdala tayo sa sinapupunan ng ating mga magiging anak. Ngunit ang kapalit nito ay hindi madali. Dahil ang kapalit nito ay responsibilidad. Tama po ba? Okay. Ano ba ang responsibilidad ng isang ina? Unang-una lang, ang kailangan po sa atin maging malusog. Tama. Unang-una na, bago tayo makaasa na tayo'y mamahalin ng ating asawa, na tayo'y irerespeto ng ating asawa, na tayo'y pagtutuunan ng pansin ng ating asawa, bago natin magawa yun, unahin muna natin yan sa ating mga sarili.
maganda at sexy. Tama ba? Siguro, Yanda, ikaw magsalita. Gusto mo sabihin ko yung chismis? Ngayon, natakot? Pero hindi ibig sabihin yan. Sabi nila, pag ang ating asawa daw po nagkaroon ng ibang girlfriend o ibang babae, ang nakakamit daw sa atin ay corona. Tama ba? Pero pag ang babae naman daw hindi gumawa ng maganda, iba naman yata ang nasa ulo na kalaki. Bakit gano'n ang termino? Bakit? Sa atin, corona. Bakit sa kanila iba? Hindi nyo na ba napapansin, gano'n nila pinahahalagahan ang kababaihan. Pero ang pangangalaga ng mga bagay na ito ay nasa atin din. Tama po ba? Kahit kuminsan, hindi naman natin pwedeng laging sisihin ng asawa. Karamihan dito may asawa na, tama po ba? Hindi natin sila pwedeng laging sisihin. Kasi whether we like it or not, a part of our lives o buhay natin ay hindi po pwedeng tanggalin yung sinasabi natin pleasant. Tama. Kailangan, ito hindi ko alam kung kayo mag-agree. Huwag tayo magtatanggal ng misteryo sa ating mga sarili. Hindi porke tayo asawa na, ay sige, bahala na, kilala na ako yan eh. Alam, hindi. Aba, hindi. Tama ba? Huwag kayong magpapakita ng hindi magandang itsura sa inyong mga asawa. Tama ko, hindi. Kasi akala mo, you take it for granted. Kaya lang, makita na, asawa naman ako yan eh. Okay na. Hindi! Kapapakita kayo nakaupo sa banyo. Kailangan natin yun para panghawakan natin ang karapatan natin na dapat ang babae ay iginagalang, nire-respeto at minamahal. Yun ang unang-unang sinabi ko sa inyo. Bago tayo maka-expect ng pagmamahal at respeto sa ating mga asawa o sa iba, mahalin muna natin ang ating mga sarili. Tama? Okay. So yung mga misis na medyo nagdagdag na ng weight, ay kung exercise naman. Hindi na ako yung papasensi kung kalusugan pa yan. O kung tayo medyo na, hindi maiiwasan, tama? Kung nagkakaedad, talagang medyo tumataba. Eh, ditakpan natin. Tama ba? At kung may oras tayo, exercise. O kahit na mataba, maraming matabang sexy. Tama? It's not even the weight. You can be the thinnest woman in the world or the fattest woman in the world. Pero, maaaring maging sexy at yun ay kung paano mo iharap ang iyong sarili. Tama? It's not only physical. Mental is also, intelligence is also very important. At ano ba? Kakayahan. Ano ang kaya? Yan ang nagpapaganda, yan ang nagbibigay ng malaking advantage para sabihin nila, ay hindi basta-basta yan. Tama ba? Hindi para masabi nila na ang kababaihan hindi basta-basta kasi meron ko ugalian, sinasabi, pag-asawa ko, bayaan mo yan. Okay lang yan, asawa ko naman yan. Ano asawa ko naman yan? Dapat maiwan ang respeto bilang isang babae, bilang isang asawa at bilang isang ina. Tama ba? Pangangalaga lang natin sa ating mga anak ay kahirap na. Tama? Siguraduhin na meron silang magandang edukasyon, siguraduhin sila ay malusog, siguraduhin na maging produktibo ang ating mga anak paglaki. Tama? So anong pinaka-magandang gawin natin dyan? Alagaan muna ang sarili natin para epektibo tayo sa kanila. And at the same time, ibigay din natin ang pagmamahal nito sa ating mga asawa. Ako po! Ako yung nakadalawang asawa yata ano? Ako nga nakakadalawa pa lang eh!
a joke. But yes, it's true. But you see, iba rin mo ang pakiramdam na nagbibigay tayo ng kapanatagan sa ating sarili na, teka muna, lovable pa rin ako. Tama ba? And how do we look lovable? We take care of ourselves. Tama po. Pero isang kabuuan po ng babae ay ang magkaroon siya ng magandang pundasyon ng kanyang pamilya. Tama po ba? Ang isang masasabi nating the success of a woman o ang tagumpay ng isang babae ay makikita sa background ng kanyang pamilya. Tama po ako o hindi? Tama. Okay. So we will make sure na laging iginagalang, lagi tayong nakasuporta sa ating pong mga asawa because they need us. Sabi nga nila, kanina tayo ang natamis. Tayo ang pinatamis nila. Pag may mga problema yan, halikan lang natin, minsan nagugod-god na. Tama ba? Tama? So tayo ang pinatamis nila. So we should give this love and support sa ating pong mga asawa. Ngunit, dapat ganun din sila sa atin. Kung saan tayo magaling, kung saan tayo mag-excel, kung saan tayo alam nila tayo magtatagumpay, dapat sila rin ay susuporta sa atin. Yan ang purpose po ng ating pagsasamahan sa umagang ito, mga kababaihan. Ito taon-taon ginagawa natin. At ang ating usapang ito ay reminder. Kasi pag dumaan na ang taon, dadating na mga problema, ay sige nakakalimutan natin. Tama ba? So the purpose of this assembly is for us to remember. Teka muna, may karapatan ako. Tama? Teka muna, may time din ako sa sarili ko. Teka muna, I should look beautiful and presentable. Kahit ginagawa natin ang ating mga tungkulin bilang asawa at ina sa ating mga anak. Every year, this is a reminder for us to love ourselves and to make sure na iginagalang ng ibang tao ang ating karapatan. Because human rights is women's rights. Ang karapatan ng mga tao ay karapatan ng kababaihan. Tandaan po, huwag niyong titignan sa sarili niyong mababa. Pag kayo mismo ang tingin niyo sa sarili niyong mababa, expectin niyo na ibang tao mababa rin ang tingin sa inyo. Lagi niyo ilagay sa isip niyo, kaya ko to. I will not give up. Hindi ako bibigay. At kung bumagsak na tayo, hindi pagbagsak ang magiging issue. Ang issue rito, kung paano tayong tatayo muli. Yun ang issue. Kaya natin. Kaya natin. Naniwala po kayo. Dahil marami tayong bagay na wala sa mga lalaki. Unang-una, lagi natin paandalin ang pulso ng pagiging isang ina. Tama po. Ako po, last na. Hindi ko nga po alam ba't ako nandito sa inyong harapan ngayon eh. Hindi ko po alam na ako yung naging mayor siyang na taon, the first woman. Unang babaeng mayor po ng Lipa. At ngayon po, maraming salamat sa inyong tiwala. Unang babae rin po na naging gobernador o ina ng lalawigan ng Batangas. Kanina, nag-uusap kami ni Undersecretary. Sabi niya, napapansin ko na napakagaling ng mga kababaihan dito kasi nakikita ko niya intact kayo. Sabi niya talaga, sabi ni Undersecretary, iba talaga ang pulso ng babae. Tama po ba? Okay, so love yourselves. 3 things lang po. Ngayon po ay nagkaroon ng groundbreaking yung ating pong itatayo dito sa Kapitolyo, yung God. Magtatayo po tayo ng building dito na kanina po nag-bless po kami. Nag-groundbreaking. Yung God ay Gender and Development Center. Ito po ay kasama itatayo ng building po ng ating PSWD or ang ating pong Provincial Social Welfare Office. Nandiyan po yung God, Gender and Development Center. Ano itong God na ito? 27 million po nilaan natin dyan. At I will make sure na matapos siya within the year. Ano ba itong God na ito na building na itatayo dito? Ito po may kinalaman para po sa ating mga kababaihan.
Dito po pwede magkaroon ng training, kung ano pa ang kailangan ng ating kababaihan, matuto mag-computer o ano man yung mga bagay na kailangan nila para ma-enhance pa ang kakayahan ng kababaihan. At yan ang magsisilbi, yung building na itatayo po natin dito. So siguro, by the end of the year, pag ito po ay natapos na, magkakaroon tayo muli ng assembly na ito. Para na siguro ilalapag ko sa inyo, ano-ano ba ang kapakinabangan ng kababaihan para sa center na itatayo natin dito, yung God Center. Okay ba sa inyo yun? Kasi, ang gusto ko lamang po, kanina tinatanong ko nga sila, aside na tayo babae, ano ba yung ginagawa natin sa pagiging asawa at ina? Ano pa? May livelihood ba tayo? May mga kababaihan tayo may kooperatiba. Tama po ba? Ano pang ibang business ng ating kababaihan o yung ikinabubuhay o karagdagang kita ng ating kababaihan? Kung meron naman daw, ito'y more pautang-utang. Tama? Pautang. May mga hanap buhay mo ba kayo na nasa-survive naman ninyo? Kasi, at the end of the day, pag nagawa po itong God, itong ating God Center, gusto ko po kasi malaman saan ba natin talaga po pwede o anong programa para masabi natin makakatulong sa kababaihan ng Batangas. Tama? Kasi sa ngayon, utay-utay. Halimbawa, sa inyo po pang inyong mga distrito, halimbawa, nagkaroon kayo ng assembly, mga kababaihan. Meron po pa kayo doon na may nagtuturo sa inyo ng gupit-gupit, ganyan. Meron na po kayong programa ganyan. O para mag-makeup, or kung ano mang livelihood na po pwede ituro sa inyo mga lugar. Meron po. Meron po. Nagiging successful naman. Yung mga nagturuan ba yung nagkakaroon ba ng business? Kasi through that, malalaman ko rin po yung aking pong budget na pang livelihood o pang kabuhayan. Kung magkakaroon tayo ng proper training dito, ano susunod? Kailangan magkaroon naman yung kakailangan business yung kababaihan. At doon ako po pwede sumuporta through my livelihood program. Alam niyo, ibig sabihin tuloy-tuloy. Training, after training, ano kailangan? Konting puhunan or livelihood to start. Yun naman, sa livelihood program ko, i-share ko sa inyo para makapag-umpisa kayo. Tama po ba? Utang na hindi eh. Kailangan tuloy-tuloy na kahit later on, hindi na itong administrasyon ay napapakinabangan pa rin ang ating mga kababaihan. So what I am trying to say is I want a more concrete livelihood for our women because they deserve it. Okay po ba? Secondly, human trafficking. Nanay, karamihan dito yung nanay. Ako'y nakikimusap po sa inyo. Ito po, binasa na po kanina, the Declaration of Fight Against Human Trafficking. Nanay, lalo na kayo, ibang puso natin. Alam niyo sa inyong mga lugar kung mayroong nabibiktima, tama po ba? Ang kailangan lang natin po ay proper coordination. Kailangan kung may alam na kayo, i-report agad na nagagawa na ng paraan ng mas mabilis. Tama po. Hindi kasi biro paano kung anak nyo naging biktima. Lalo dito sa Batangas, may port tayo. Diyan nila dinadaan yung mga kababaihan na naging biktima nila. Kunwari ang hanap ng trabaho, pero pagdating doon, minumulestya ang ating po mga anak at kababaihan. Walang kalaban-laban. So true, para ipakita natin ang ating responsibilidad. Pag may nalaman kayong ganyan sa inyong lugar, don't hesitate, report right away. Para na sa ganun makontrol na natin. Nanay, tandaan po ninyo, huwag ipagdasal natin na huwag sana kamag-anak o anak natin ang mabiktima ng mga tao ito. So, ang declaration nito is for us to work together to fight human trafficking. At pinakawawa dito, 95% ang biktima rito ay babae. Tama po ba? Tama po ba? Babae ang biktima rito. Kung nakikita nyo sa news, napapanood nyo paano sila gawing slave, paano sila, excuse the word, nabagbago yung pagkatao ng ating mga anak o kababaihan. Later on, sana huwag mangyari sa atin. Kaya as early as this, pag may alam kayo, please coordinate with us. O dito sa atin sa women's organization, na sa ganun right away, makagawa kami ng paraan, masabi sa pulis, at maharang na. Kasi madalas dito po ang kanilang path sa port itinadaan. So
So what I am trying to say, please help me and let us all work together. Ipakita natin ang kahalagahan ng kababaihan. Okay ba? Okay po, last na lang. Double check ko lang. Okay po kayo? Tama ba sinasabi ko hindi? Makakaasa po ba ako na matutulungan? Makakaasa po ba ako na lagi tayong maganda? Makakaasa po ba ako na tayo magiging presentable para sa lahat ng tao? Makakaasa ba? Okay. So, ay salamat. Thank you po, Carl. So lastly, pinapaabot din po ni Senator Ralph Recto kanyang pagbati sa inyo. Halapakan nyo naman yung asawa ko. Huwag kayong mag-alala. Mahal ako nun. Mahal ko rin yun. And at the same time, lahat na ibinahagi ko sa inyo is through experience. Sana kahit paano may mapulot kayo. I am not saying I am perfect because I am not. Hindi po ako perfecto. Pero sa tinagal-tagal po na aking buhay na nagtatrabaho mula 7 na taong gulang hanggang sa ngayon ako 37 years old. Panindigan na natin ito. Panindigan na natin. Okay. Women empowerment. Kailangan ipaglaban ang karapatan ng kababaihan hanggang dulo. Tandaan niyo yan. Huwag niyo titignan mababa ang inyong sarili dahil kaya natin ang lahat. Of course, with the guidance of our Lord. So to all of you, Happy Women's Day. Mabuhay ang kababaihan. Mahal ko po kayong lahat. And may God bless us all. Happy Women's Month. First place. Second place, from Kaisan, Ronald po. And of course, first place, Sir Andrew. Sila yung mga nanalo sa pangalan natin yung madaling ako. My governor. Brother Luis. Yes, in Malaraya. Oh, wow. Thank you. Hello, Governor. Good to see you. My governor's hometown. Hello, hi. Good morning. Yes, of course. Hello, good morning. Yes, of course. Welcome to Batangas. My wife, Kim. Hello, hi, Kid. Thank you very much. Thank you. Just not my beer. Simoy at sa langit mong mukha, may nilalang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na naniningning. Ang bituin at araw niya kailan pa may dimating. Victories till we touch the sky. Let's make a wish and take a chance till we reach the stars. We'll see you in our wonderland. I think part of the giftedness of Sentex Batangas is to be able for us to see that children like you are God's gift to us. And part of your role is to shine not for yourselves but for others. Governor Vilma Santos, it's a pleasure to finally get to meet you. I've been hearing so much about you from so many people that have interacted with you over the years, and we've thanked you for all your support as mayor and now as governor. And joining us as we celebrate 10 wonderful years of Sentex Batangas. The school we see today, for the thousands of children who have passed through these The gates. citation reads, the certificate of appreciation is presented to the Honorable Governor Vilma Santos Recto
Governor of the Province of Batangas, for her valuable support of Centex Batangas programs and initiatives. Governor Santos' commitment to public service is an inspiration for Centex. His thrust of considering education as key for producing productive, independent, responsible, and hard-working citizens of the future generation ties in with the Centex mission of developing achievers and servant leaders among its students, teachers, and parents alike. Given during the 10th founding anniversary of Centex Batangas on March 29, 2011 at the Provincial Capital Auditorium, Batangas City. Signed, Victoria Gachturena, President, and Guillermo Luz, Executive Vice President of the Ayala Foundation. And it's indeed a pleasure and a privilege to be a part of this affair. Maraming salamat po sa recognition na ito because it will inspire me more. Mas magbibigay ng inspirasyon sa akin to work harder being the mother of the province, to serve my constituents, especially on my education program. Magandang umaga po. Let me take this opportunity to congratulate you on your 10th year anniversary. This means 10 years of providing our bright children from the poor families with hope that someday they will be able to rise up from their situation, lead a better life, and of course, achieve their dream. And that's because of the free but excellent education that Centex Batangas has freely provided them. So, palakpakan naman natin. Kaya, from the bottom of my heart, maraming salamat po Ayala Foundation for gifting our students with this wonderful opportunity. And also congratulations to our principal and teachers in Centex for doing their part, for sharing a big part of their lives to provide our students here the best possible education. Palakpakan nyo rin po ang inyong mga guro. Kaya marami pong guro tumatandang dalaga. Dahil yan sa inyong mga estudyante natin. Kasi sama-sama para po masuportahan at mas matulungan pa ho natin ang may hirap pero magagaling nating mag-aaral sa pamamagitan po ng tulong din ng Centex Batangas. The task of making educational opportunities accessible to all needs everyone's support and involvement. The government cannot shoulder this alone. And may I take this opportunity before I say bye-bye to all our students, take advantage of this. While you were performing here a while ago, inggit na inggit po ako sa ating mga guro, sa ating magulang. How I wish, being the mother of the province now, sana ganito lahat ang estudyante natin sa buong lalawigan ng Batangas. But again, wala tayong choice, kundi harapin ang katotohanan. Marami pa rin po tayong mga kabataan at estudyante sa buong lalawigan ng Batangas na nangangailangan pa po ng suporta pagdating po sa kanilang edukasyon. So to all our students here, please don't take your studies for granted because you're all very, very lucky. So keep it up, be competitive, at yan din ang gusto kong mangyari sa lahat ng mga anak kong estudyante dito sa lalawigan ng Batangas. But again, if I may, napakahalaga po ng ginagawang suporta ng Ayala Foundation sa Centex. We need more of this kind of private and public partnership or teamwork na binanggit po kanina ni Secretary Luistro. We need teamwork because we cannot do this alone so that we can accomplish more and create a wider impact in the lives and future of our poor children. On our part, I will make sure that we will continue to do our share so that together we can save our children from the cruel effects of poverty and help them build brighter future and a brighter future too for our community. So again, to all of you,
My congratulations to Centex. Keep up the good work. And in my own little way, kung saan po ako makakatulong. If I'm not mistaken, the last time I was in your school, you requested for a covered, am I right? Covered court sa stage nyo, tama ba? I am not promising on anything, but I'm trying to work on it already. So again, Centex, mabuhay. Happy 10th anniversary. And keep up the good work. May God bless us all. Magandang umaga po sa inyo. And now, after all the suspense, IBM KidSmart Early Learning Program. Wow. Tatapatin ko po kayo. Ang Batangas ho, dahil sa mga biyayang ating natatanggap, at siguro dahil na rin doon sa mga ipinundar ng ating mga nakalipas na mga administrasyon, yung mga nakalipas na mayor, governor, marami na pong biyaya na natanggap ang Batangas. Kaya kung mapapansin po nito, sa national government, hindi naman tayo po priority area. At ito'y kasama na rin po doon sa pagtingin natin ng budget sa national government. Tungkol po sa edukasyon. Maliit lang po sasabihin ko, palagay ko yung pinaliwanag lahat ni Secretary Luistro regarding po sa ating education program. Mayors, kayo magsasalita. Tama po ba? Kayo makapagpapatunay when it comes to our programs and the projects. Alam nyo na sa pamamagitan po ng ating administrasyon ay hindi tayo ng politika. Tama po ba? In fact, alam nyo rin po mga mayors na isang binigyan natin ng pinakamalaking budget po at pinagtutuunan ng pansin na yung education. It's just, there are some ways or projects or how to implement the project na medyo kailangan pa natin i-concretize ng konti. Kasi sometimes sa secretary, kailangan well-planned. But siguro po pwede ko pong sabihin sa record na lumabas po dito, total of 510 shortage ng aming classroom. I think we give priority to this. And if I may share with you, sa 510 po na lumabas dito sa datos, ito lang 2011, tayo po'y nakapag-budget po para sa construction and school building ng 80 classrooms for this year. So which means 2011. So which means ang matitira natin is 430 na lang. Correct me if I'm wrong, Secretary, you've made mention a while ago, ito yata yung tinatawag na counterparting. Tama po ba? Kasi ang alam ko, Mayor, ako lang naman yung dito lang naman sa ating provincial government yung school building. Baka through the suggestion o yung programa po ni Secretary Luistro ngayon, even through your fund, kahit nasabihin natin maliit yung munisipalidad, meron tayong konting counterparting. Tama po ba? And then at the same time, meron tayong binibigyang priority sa provincial budget. At yung kakulangan na yun, hihingi naman natin sa DepEd. Tama ba? Para yung target nila by in a year time, Secretary, am I right? Ay baka sakali, but I don't want to promise if I can't do it. But of course, we have our own mayors here, mga mayors natin na leader ng inyong bayan. So, again, if I may reiterate, Secretary made mention about the counterpart. Kasi kung kami lang, hindi po talaga lahat kakayanin. And even sa ratio ng classroom, every year nadadagdagan po tayo ng estudyante. So it's a non-stop build or putting or constructing a school building or classroom. Kasi every year yan. So what we're trying to say is, we're using our SEF budget, and I'm proud to say, it's not only the SEF budget, but I guess the most important thing is yung tulong ng ating mga congressmen.
Malaking tulong po yan. You have your own budget too. Tama. Eh, wala namang problema kay Senador at ako nang bahala doon. At Mayor, it's obvious naman po, bukod sa VSR type school building, meron din tayong RGR, tama po, na ipinagagawa naman din ni Senador. So, mas maganda kung aside from that, tayo na nakapangalan sa ating mga congressmen at the same time, nakapangalan sa inyong mga bayan. Tama po ba? And that is the teamwork. Lastly, gusto ko rin pong batiin, I'd like to make mention also, yung shortage ng teachers. Kasi yung sa mga bayan po natin, alam naman natin yung inyong SEF, through RPT ay talagang maliit din. Tama ba? Sa amin lamang po, sa SEF budget na inilalagay natin, magkano yung ating budget for teachers alone ay 45 million if I'm not mistaken, and we have about 145 PSB teachers as of now. But, kulang na kulang pa rin po. We are constructing new buildings. Tama po ba? School buildings. Construct tayo ng construct. Kulang at kulang naman po yung mga teachers. And Secretary, meron po kami mga schools na dating pang grade 1 to 4 lang. Pag na-construct yung building, nangyayari po hanggang grade 6 na. So we really need the support also nung shortage ng teachers. Coming from the national, at ganun din po sa amin sa probinsya. And at the same time, through your SEF, tama po ba ako mga mayors? Dahil dyan nyo rin kinukuha yung additional na pangbigay natin ng suporta sa mga teachers natin na dinadagdag sa mga paaralan. So, I don't think we'll have any with this. As it is, I'm very thankful sa lahat po ng aking mga mayors, municipal mayors and city mayors. And one thing I can brag about, we work as a team. Kailan lang po sunod-sunod ang aming mga meetings. So, pagplano po nito, to enhance more our education program here in the province of Batangas, I am not worried because I have very, very efficient and competent mayors. So, it's just a matter of planning it well at masiguro natin kung kaya nating matarget yan by hanggang 2013. Hindi 1 year, Secretary. Baka kaya naman namin yan na mabawasan ng malaki-laki. So again, to all of you, maraming salamat. Again, I would like to reiterate, binigay ni Secretary sa akin ang responsibilidad. Tama po ba, Secretary? Kung makakaya natin makaresolba, kung kakayanin natin with proper coordination with the... Tama po ba? Kayang-kaya natin itong magawa ng paraan. Kayang-kaya. But I guess the most important thing is, kung ako pong binigyan ng responsibilidad, what I need at this point in time is the commitment. Kasi there are things that easier said than done. What I need is commitment. It cannot be always the provincial government because we're also limited with funds. As long, pag ito po yung nakuha ko naman ng inyong commitment that we will concentrate, you know very well that education is one of my priority programs. Actually, ang education ay second after health. Biggest bulk of our budget goes to education. So once makuha ko lang pong inyong commitment that we will pursue this at bibigyan natin ng atensyon ito from our local chief executives down to the barangay, matarget natin yung sinasabi ni Secretary through your kapitans. We have 1,078 barangays. Matakil natin yung sinasabi from 5 years old to 18 ay dapat nasa eskwelahan. Yan naman ay manggagaling po sa barangay. So what I am trying to say, Secretary, is dapat lamang po yung talagang sincere commitment that we can do this, but I cannot do this alone. I will be needing the sincere commitment of our local chief executives, our congressmen, of course. Taya na po ako kay Senador. Ako na tataya doon. And of course, our private sector from LIPA. If we will have this partnership, believe you me, yung sinabi ko, give us up to 2013, I'm sure baka in a year na or in a 2 years, baka kaya natin matakil ito. Itong 510 na shortage sa classroom, and at the same time, we have to settle also yung shortage sa teachers na kakailanganin po ng ating mga estudyante. Plus the fact, it's not only the construction. We need desk, we need blackboards, we need all these things na kakailanganin ng mga bata. School supplies, to upgrade the quality of education we give them. It's not enough na sila'y nag-aaral. We have to consider the quality of education we give to our children. And by what? By inspiring them, kung may maisusuporta tayo through our budget, give them school supplies, for them to have this enthusiasm to study. Tama po ba? Kasi pag hindi sila walang gamit, tamad.
the same time, a good livelihood, a good health. Tama po. So marami tayong po pwedeng i-consider. But again, lahat ito'y ginagawa natin. Tama po ba? Alam niyo po yan, mga mayors, these are our all priorities. It's just at this point in time, na ibigay ni Secretary sa akin ng responsibilidad, and hindi ko ito titigilan. Kasi ang target ko rin po yung malagay natin dito sa Batangas. Zero backlog, Batangas. But I will be needing your sincere commitment. Can we do it? Yes! Can you give me your commitment, being the governor? Yes! Congressman, naasa po ako sa inyo. Congressman, tatawagan ko kayo. Congressman Mantanas, ako'y tatawag din sa inyo. Again, if I may reiterate, I will make sure that Senator Ralph Recto will give his 110% support for this. Again, maraming salamat po at mabuhay po ang Batangas. We will be the pilot pag nagawa natin ito. And we're very, very proud of Batangas. Yes, Attorney. Governor and everybody. Zero backlog! Zero backlog. Zero backlog. Salamat din po, Secretary. Thank you. Division Superintendent. Students who have successfully and satisfactorily completed the prescribed requirements of the basic education curriculum of school year 2010 and 2000 education. Sa ating school, marami na nagtapos dyan na ngayon ay magaganda ang kalagayan. Hindi nyo masabi, baka sa banda-banda pa rin yan, pagdating ng panahon, isa sa inyo ay nariyan na rin at katulong na rin sa pag-ungit ng ating pamahalaang barangay o ng pamahalaang bayan. Sa kamangmangan, sa hamon ng pagkakataon. Batid namin ang tanging nais at layunin ng iyong puso. Karunungan at kalusugan ay nararapat na mata mo. Huwag kang mabahala pagkat kami nangangako. Sisikaping paghusayin, hinding-hindi ka mabibigo. Minsay aking natunghayan sa banal na kasulatan. Iniibig pala ng Diyos ang masayang nagbibigay. Ibabalik ng maraming beses, siksik, liglig, umaapaw, ang biyayang ipinagkaloob, tunay na di masasayang. Paano namin susuklian? Paano namin gagantihan? Hindi namin matumbasan pagkat salat sa kayamanan. Tangi naming masasabi ay isang bagay lamang, pagyayamanin habang buhay ang itinulong sa pangalaman ito na hinimay. Hihilingin ko sa bawat isa na ang ngiti masilayan. Iisa ang aming sigaw. Mabuhay ka, Gov! Mabuhay! Tanggapin mo ang aming masigabong palakpakan! Salamat po. Thank you very much. Paupo na po tayo. Maraming salamat po. Ang ating principal, ang siyang nagbigay po ng pagpapakilala. Siya'y walang iba kundi ang ating principal, Mrs. Urayan. Teresa Urayan. Ma'am, thank you very much for that poem. And at the same, maraming salamat sa tula. And at the same time for that very, very kind words of introduction. Maraming salamat po. As promised, nandito po ako ngayon sa Barangay Tinurig, sa lungsod ng Tanawan. To all our graduating students, of course, my sincere congratulations to all of you.
Ngayon ay gagraduate na kayo ng 4th year high school. Ang tinuran dito kanina ni Kaimil ay totoong-totoo. After graduation ng high school, hindi ibig sabihin ito'y tapos na. Ito'y paumpisa pa lang dahil kayo'y papasok na ng kolehiyo. At pagkatapos ng kolehiyo, hindi ibig sabihin ay tapos na rin. Dahil yun pa lamang, paumpisa ang pagharap nila sa pamumuhay. Tama po ba? At sa pagharap ng kanilang mga pag-asa at tinatawag natin dreams. Kayo po dito'y tinitignan ko kanina sa ating po mga magulang, pero bago ang lahat, sa lahat ng ating graduating students, unang-una, palakpakan ninyo ang inyong mga magulang. Hindi po biro ang hirap na ginawa nila sa inyo para makaabot ng 4th year high school at makagraduate. Ay, nanay din po ako. Ang anak ko pong si Lucky tapos na at si Ryan Christian ay 1st year high school. 15 years old. Alam namin ang responsibilidad namin at dapat namin gawin para sa aming mga anak. At yan din ang ginagawa ng mga magulang nyo sa inyo. Kaya kayo ngayon ay gagraduate niya bilang 4th year high school in preparation for your college schooling. So sa mga magulang, I commend you. Napakahirap magpaaral ng mga anak. Pero bukod sa pagpapaaral sa mga anak, napakahirap magpalaki ng mga anak. Pero meron din, mahirap magpalaki ng mga magulang. Meron din ganun, pero mas marami ang magulang na naghihirap para sa mga anak. Because this is our responsibility. Ngayon, tinitignan ko kayo. Isa pa palang dapat yung bigyan ng pasasalamat ay ang inyong mga guro. Palakpakan ninyo ang inyong mga guro. Ang mga guro ninyong tumatayong ikalawang magulang. Tama ba? Alam niyo ba kung bakit? Mas matagal pa ang itinatagal ninyo sa inyong mga guro kaysa sa aming mga magulang niyo pag-uwi niyo ng bahay. At sila ay tinuturing na pangalawang magulang dahil sila halos ang humuhubog sa mga kabataan natin na siyang magiging mga leaders natin na pangkinabukasan. Ang mga teachers ay nagbibigay ng malaking parte ng buhay nila para ilaan sa inyo mga estudyante. Kaya punahin ninyo, maraming mga guro, matandang dalaga. Tama ba, ma'am? Yun ay dahil sa pagmamahal sa inyo mga estudyante. That's why I just want you to appreciate all the efforts and a big part of their time and life na ibinibigay ng mga guro sa inyo mga estudyante. Don't take it for granted. Kaya, again, sa ating po mga guro, my congratulations, I commend you. Please keep up the good work. And one thing I can share with you, ma'am, kahit na lumaki, tumanda na kami, nakagraduate na, nakahanap na ng aming mga kinabukasan o karir, ang mga pangalan ng guro namin ay hindi po namin nakakalimutan. Ganon kayo ka-importante sa amin. Again, isang malakas na palakpakan sa ating mga guro. To all our students here in Tinuring National High School, again, my congratulations. But the only thing I would like you to know, please, you are all very, very lucky. Alam niyo kung bakit? Kasi po, napakaganda ng inyong paaralan, napakaganda ng inyong edukasyon na nakukuha. Now you will be graduating, but I just want you to share, I just want to share this with you. Ang Tanawan po, Tanawan City, ay isang napaka-progresibong syudad o lungsod. Kayo ngayon ay nandito, makakapag-aral, I could see ang inyong magagandang ayos, I could see yung pagsasalita rin kanina rito ng ating mga guro, ng ating mga estudyante, ay kahanga-hanga. Pero gusto kong ibahagi sa inyo sa latest status that we have, na nakuha po namin last 2010, sa edad ninyo from 13 to 16 years old,
high school student from first year to fourth year. Sa buong lalawigan ng Batangas, alam nyo ang ratio na nakuha nating mga estudyanteng hindi nag-aaral, nakaedad ninyo, as of 2010 data o datos, 26,000 from 13 to 16 years old na kabataan ang hindi po nag-aaral sa ngayon sa lalawigan ng Batangas. Bakit kanyo? Marami pong factors ito. Unang-una, maswerte kayo. Take advantage of that and be thankful. Don't take your studies for granted. Kung kayo'y iikot sa iba pang malalayong barangay at iba pang malalayong bayan, doon nyo siguro ma-appreciate kung gaano kayo kaswerte. Dahil magpagsangga ngayon, meron pa rin tayo mga estudyante na ang ratio ng classroom ay 1:90. Meron pa rin tayo mga kabataang nag-aaral sa elementarya na hanggang ngayon ay pumapasok ng walang gamit at ni walang tsinelas. That's why, under my administration, being the governor of the province, I give priority to education. Mabuhay po kayo at sana po ay totohanin natin yung sinasabi, ang kinabukasan natin ay nasa ating pong mga anak. Sa atin po, let's not think of ourselves anymore. Let's give it to our children and to our children's children. So to all of us, may God bless us all. Maraming salamat po. Mabuhay po ang Tinuring National High School. Ronel J. Andaya. Ryan D. Antuhado. Edison C. Batilio. Venancio M. Benco. Ladies and gentlemen, His Excellency Benigno S. Aquino III, President of the Republic of the Philippines. Widening Refinery Modernization Project of the Atlantic Gulf and Pacific Company of Manila. Friends, and display what's in store for this morning. You may ask yourselves what I want. An additional 1.7 million gallons of gasoline per day. That will bring greater energy security to the Midwest and USA using available heavier crude as raw material. Remaining shipments will go in a safe and with the same quality that's being produced today. So like I say, I'm not the best speaker, but thank you very much. And neighbor, Ricky Rason. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang pagkakataon ko makabalik ng Batangas. Hindi ako nakikita ni Mark masyado dito. Kaya hanggang ko na magpasalamat talaga sa suporta yung ginawa ito sa atin na siyang naging daan o nagbigay daan para naman po talagang mapunta na tayo sa suwit talaga. Maraming salamat po. Kadalasan po pag nagtatanong-pati tayo, Tagalog po ang ginagamit nating salita. Ngayon po napunta tayo sa Batangas, minabuti po ng aking mga manunulat na kumuha ng tanong-pati sa English. Medyo hindi ko maintindihan bakit nagkakaroon. Atlantic Gulf and Pacific Company is one that is very familiar to us. AGNP was one of the leading industrial engineering companies in the world, but it fell on hard times. Recognized as one of the most experienced steel fabrication and engineering firms in the Philippines. This story is familiar to us because this too is our story. A story of a country once among the most prosperous in Asia that had fallen on hard times. A country that today is solidly on the path of recovery and rediscovery. The story of AGNP is very much like the story of the Philippines. Today, we are building further on these similarities. As we stand here in this facility, both AGNP and the Philippines scan the horizon with a newfound sense of confidence and optimism.
There are many positive things on our horizon. Despite the turmoil in the Middle East and Japan's current crisis, our economy continues to grow. In 2010, our construction sector in particular experienced a 10.5% growth and contributed 1.6%. Prospects are just as bullish, and AGMT will be one of the reasons for it. On behalf of the Filipino people, we all thank you. And expertise has also been given recognition outside the country. For one, you have been awarded an initiative modules for a liquefied natural gas facility in Australia. Moreover, you are set to undertake a number of similar projects in Australia as well, with an estimated value of $10 billion over the next 7 years. For all of this, again, congratulations. We are indeed truly proud that while these triumphs underscore your competence on a global scale, these also emphasize the talented skill of the Filipino workers. You have been employing Filipinos and sending them to the Middle East, Africa, Russia, New Caledonia, and many other countries. Thank you for giving our workers a stage in which they can show the world what they are, specifically in the Malampaya offshore gas field project, which is the largest source of natural gas in the Philippines. Natural gas contributes to 44% of our power generation. Indeed, your efforts provide a big lift to our country's economy. It would not leave all the heroics to you. Just as you have excelled in your industry, just as you have impressed the world with the quality in which you deliver, we are doing everything we can to build an environment where business can thrive and prosper and employ people. It is important that we do this, especially at this point in time when many of our countrymen have been repatriated because of the conflict. Many of them are currently looking for jobs, and we want to make sure that they can put their skills to good use in successive and extend your assistance further, particularly Filipino engineers displaced by the turmoil in Libya. Let's have our workers try their trade factory, where they can help Filipino companies with their talents. As we strive to create a more attractive business environment, we have begun a number of projects, many of which may be of some interest to you. For one, we are planning the establishment of 3 natural gas pipeline projects within the next 3 years, primarily in Luzon. I'm using the name Batman 1, which is Batangas to Manila 1, Batman 2, Bataan to Manila, and finally Batgate, which is Bataan to Cavite. And we continue to support the exploration, development, and utilization of natural gas. Both of our stories have reached a point where we can be confident again. Confident in each other, in ourselves, in our respective and shared paths to success. And this no doubt ceremony is an embodiment of that confidence. But we do not want this confidence to end here. We want it to reach every Filipino. We want our people to feel their potential for success and to actually actualize it. We want them with British Petroleum and Bechtel. This optimism should be felt by all of us, and it should lead to benefits not just in our economy, but more importantly, in the way our people live. The prosperity of our nation should be judged by the prosperity of our people, and thus we will make certain that they actively benefit from each step we make towards progress. The same way AGMP and the Philippines share similar stories, all Filipinos share one national story, one that reminds us of our collective task to make sure that we move forward together, that no one is left behind. This is what our country asks of us, and together we must respond. The daylight will continue to guide us for years to come. At bago po ako magtapos, talaga naman babae, mas magaling, gumawa ng mga puzzle. So ang nagpapasalo sa akin ngayon, paano kaya natin kakangga lahat itong mga construction dito sa barko punto? Pero palagay ko sa pagkadalubhasa niyo, pati yan, naka-schedule na plano na maayos, at baka ho ahead of schedule. Talaga po, itong araw na to, pinakita nyo ang ginas ng Pilipino. Talagang mabuhay po kayo. Maraming salamat sa lahat. At ipagpatuloy po natin yung pagtulong sa Twitter na ito. Thank you very much, Mr. President. Thank you very much.
Mr. Buenaventura, Bermudo, Morales, and Paginawan to stay on stage. Please gather up also for...